Hello! Magandang araw po ulit sa inyo mga lalabs. Ayan, share ko lang yung na-experience ko dito sa account ko dito sa Facebook. Yung nagkaroon ka ng not recommendable at saka no earnings, tsaka nagkaroon ka ng suspended dahil sa cyber security. Ayan. Alam nyo mga lalabs, ito palang cyber security ay medyo mabigat-bigat po na violation tsaka restriction. Lalo na pagka ikaw ay may restriction at nakapag-upload ka ulit ng another hindi nakasunod sa community guidelines si Facebook ay madadagdagan na naman ang iyong restriction. Kumbaga humahaba pagka po may another violation ka na naman. Kasi sa akin po, nag-post kasi ako na parang meron kasing nag-a-access ng aking account. Ngayon ginawan ko ito ng video dahil po dun sa sinabi ko, dahil yun yung pinakita niya sa akin, against yun sa community guidelines. Yung sasabihin natin, yung minsan may mga ini-screenshot tayo tapos pinopost natin bawal yon mga lalabs, maraming bawal sa Facebook. At saka yung someone access to your account, yun po ang isa pang naging violation ko dito, na hindi tayo nakasunod sa community guidelines. Bawal po yung sabihin mga lalabs. Ngayon na suspended ako, yung earnings ko, wala ngayong kita lahat. Lahat ng tools ko, walang kita lahat yan. Tsaka kahit mag-post tayo, wala pa rin. Malalaman ko pa rin yan sa susunod na mga buwan. Kasi po, pagka nagkaroon tayo ng ganitong cyber security, kasi ito ay para safety rin, tapos yung misleading information, polvo mabakit dito sa leg ko yung misleading information or kaya false information, yung mga ganyan po ba na mga binabanggit natin, tsaka yung mga information na dapat hindi naman banggitin yung tungkol sa atin, at tsaka yung parang tinuturuan nating magpalit ng password, ganyan, magpalit ng pangalan, kasi may nag-hack po kasi parang may nag-access kasi ng account ko. Ngayon sinabi niya kasi mag-change password, bawal yon mga lalabs. Kaya lahat ng mga pananalita din natin ay mag-iingat po tayo sa mga sinasabi natin, at saka hindi lahat ng pinakikita ni Meta sa atin ay ini-screenshot natin tapos i-attach natin sa video or ipopost natin, o kahit yung mga picture na hindi po dapat i-post. Yan, bawal po kasi yan mga lalabs, dahil sa nangyari sa akin. Medyo matagal-tagal hanggang ngayon ay wala pa ring earnings ang lahat ng aking monetization tools. Kaya mag-ingat po tayo sa lahat ng sinasabi natin, sa mga pinopost natin, sa mga ini-screenshot natin na hindi naman po pwedeng i-post. Ayan. Kaya po, ingat-ingat po sa lahat po na nakaranas ng tulad ko ng mga ganitong issue sa ating mga account. Kasi mentras na restrict ka, tapos suspended ka, nakapag-post ka na naman ng another na against sa community guidelines, ay humahaba at tumatagal-tagal. Kaya kailangan stop muna. Kaya ang ginagawa ko mga lalabs, nagpo-post na lang ako ng picture kahit walang ganong kita sa story, pero sa video kasi po nagkakaroon lahat ng video ko ay nakakaroon ng issue, kaysa sa maipon ay hindi mo na ako upload ng mga video, kasi baka maipon yung mga issue na yan. Kasi hanggat hindi okay yung ating account ay hindi muna ako nagpo-post ng video, kasi kada post ko ng video ay issue na naman. Kaya nadidelete ko lang din yun lahat mga lalabs, kasi ayoko makita yung issue dun sa aking account. Hanggat hindi recommendable yung ating account at hindi okay, ay wag munang mag-post. Yun po ang ginagawa ko sa ngayon Ewan ko lang po dun sa ibang naka-experience ng ganitong
not recommendable, at saka monetization post. Ayan, nakapost ang ating monetization. Tapos suspended tayo, not recommendable ang ating account. Kaya ganun po muna. Para hindi madagdagan at magkapatong-patong at wala naman din kita sa ngayon yan kasi suspended nga tayo, huwag mo na mag-post ng mga video. At least picture story kahit paano nakikita niya, active tayo. O yun lang, thank you so much for watching, subscribe and share. Ayan. At para updated din yung iba at saka yung mga naka-experience ng ganito, pa-share na rin. Bye bye, thank you so much for watching.